Dahil si Kuting mismo paulit-ulit, araw-araw nating sasabihin dito, ang sumisira sa ekonomiya ng ating bansa dahil sila mismo ang mga traidor, ang mga walang hiya, ang mga taksil sa ating bayan. Binato sa'yo ni Pangulong Duterte, nabangag na bangag ka noon hanggang ngayon at durugista ka, pulburonik ka, isa kang scam bag. Okay, isa kang jutang Ginemes. Sinagot mo ba? Harapin ang taong bayan na magpapulburon test ka para matahimik na, well, hindi naman talaga matatahimik. Yang ginagawa mo. Bakit hindi mo sagutin ang inaakusa na, not really accusation? Okay? Yung mas smuggler ninyong kasabwat na si Michael Ma. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. It's all bullshit. It's all katarantaduhan. Babalik na naman ba tayo? Babalikan ko na naman. Sabi ko nga, bago sana siyang mamasahe, gumamit ng gasolina, gumamit ng fuel, lumamon ang mga buwaka ng inang Lisa kaya bumutod, umiinom ng alak sa loob ng eroplano, yung gastos pangbayad sa mga girl, lalo na sumabit sa loob ng eroplano, pangbayad sa mga mainstream media na millions of pesos, bago sana siya lumipad sa Australia at babalik na naman yung hayop na yan sa March 4. Alam nyo ba? Pag uwi niyan, uwi na yata yan ngayon eh. Babalik na naman niya uli sa March for yung puki ng buwaka ng inang yan. Di ba? Again, bago sana siya pumunta, well, we all know, mga kababayan. Di ba? Hindi yan na kailangan pang magtsuba-tsuchu doon about economy. Dahil si Kuting mismo paulit-ulit, araw-araw nating sasabihin dito, ang sumisira sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil sila mismo ang mga traidor, ang mga walang hiya, ang mga taksil sa ating bayan. So kahit ano pa mga kadramahan ni Kuting dyan na pinagsasabi niya, lahat po yan ay mga kasinungalingan. Right? O ngayon, napahiya ang hitad. No. Mga grocery ko, makagastos ka ng 8K pataas para ka na rin nabudol, sabi ni Mariela Francesca. Yun na nga eh. Kahiya-hiya, nag-speech pa para lang mabash ng ibang bansa, sabi niya. Correct. O ayan. O nabolja ka tuloy, stop the human rights abuse. So, ibig sabihin, hindi natutuwa ang tao, not only us, even, you know, itong senador ng Australia at marami pa mga Australian Filipino na sukang-suka sa iyo. Kaya itigil mo na yung mga kabalbalan mong pa-speech kasi paulit-ulit lang naman ang speech mo. Peace, economic prosperity, di ba? Ano pa? Peace, economic security. Ano pong mga binabanggit mo? Investment, putang ina. Investment, kasabot ka nga ng smuggler. O, Marcos resign, sabi ni Karen. Kung babalik pa siya dito sa Australia, walang hiya talaga si Bongbong Marcos, sabi ni Pobreng. Babalik siya. You know what? Kasi, ito, pakita ko sa, hindi ko pala pwede pakita kasi baka masusog yung nagbigay sa atin ng information. Okay, babalik yan. Ito. Basahin ko sa inyo. Ito. Okay, ito yung invitation doon sa mga yung mga Filipino community. Ito ang invitation, babasahin ko ng bonggang-bongga, ha? O, ayan. Filipino community event with the President, Bangag na Bangag. Official registration form for the Filipino community event. Okay? Kailan ito? Melbourne Town Hall. O, ayan, lusubin nyo. Dali. Magwelga kayo ng bonggang-bongga. Iparating nyo. O, ito malangga, sabihin ko sa inyo. Sa March 4, nasa Melbourne Town Hall yan, dyan. Ang Kuting na yan, babalik sila. Anong sabi dito? You have been nominated to attend the Filipino community event with the President Bangag at the Melbourne Town Hall on March 4, 3 to 9 p.m. 3 to 9 p.m. Tandaan nyo, alongside the ASEAN-Australia Special Leaders. Okay, Summit 4 to 6. 4 to 6. Actually, ang summit is 4 to 6 of March 2024. Pero makikipag-meet up, ang ulupong na ito ay March 4. Kita mo? Pag ganon-ganon lang ang hayop na yan. Ano yung purpose niya? Hindi naman pwede naman, kung mayroon talagang katulad yan,
Okay? Mga bilateral chuchu na yan. Pwede namang isahan lang ang pagpunta. Imagine mo, pumunta sila ngayon, drama-drama, tapos babalik na naman. Di ba? Babalik sila ngayong araw. Tapos, babalik na naman ulit sa March 4. Sabi ni Cebuano, nasa Australia, wag kayo pa auto, baka bayaran din kayo. Ano yung Sayarot kayo nabasa ko? Nasa kote si Sayarot sa Australian Federal Police, di ba palangga? No, si Sayarot nasa kote sa Pilipinas na intercept yung kanilang exportation, yung export na pulburon papuntang Australia. Na intercept, nahuli ng Australian government, then na-trace kung sino yung mga may-ari at nakalink kay Sayarot. Yun. Pero hindi nakapunta si Sayarot sa Australia at hindi siya doon nahuli. Sa Ayala, Alabang siya nahuli at ang nag-drive nga sa kanya during that night ay si Bullet Halos. Ito yung picture na yan, mga palangga. Yan. So sa Pilipinas yan si Sayarot na sa kote. Alright, so balik tayo doon sa issue, mga palangga. So imagine nyo, now you know, yung buwaka ng inang Kuting pumunta ng Australia, binoljak ng Senador Janet Rice, ang kapal ng mukha, uuwi na yan mamaya, dyan sa oras ninyo dyan sa Pilipinas, then babalik uli sa March 4. Hawak ko yung invitation eh. Okay, nandito, binabasa ko sa inyo, kaya abangan nyo ng bonggang-bongga yan. So kung kayo na lang, magdala kayo ng megaphone. Sabi nyo, Kuting, buwaka ng ina mo, gaganon nyo ng bonggang-bongga. 3 to 9 p.m. sa Melbourne Town Hall. O kung malapit kayo dyan, bahala na kayo dyan, mga palangga. Diba? O, anong kadyutahan yan? Kapal na mukha, diba? O, bago umalis, anong ginawa ng hinayupak ni Kuting? Anong ginawa ni Kuting? Anong ginawa niya sa kay pangalan nito? Anong pinagsasabi niya kay Pastor Kibuloy? Ito, ang sabi ng Julul, kaya tungkol sa sinabi nga ni Pastor Kibuloy na assassination, na pwede na ipapategi siya. Patawa-tawa pa siya. Ano sabi niya? Anong assassination? Okay? Ang gusto daw ni Kuting ay dumalo siya. Ito yung exact word niya. Ano sabi ni Kuting? If he has an opportunity in the hearings in both the House and the Senate to say his side of the story, then he should do it. Okay? Ayun na nga. Yan na ba? Nalipat na ba ang Supreme Court? So, korte na ba yung... Oy, Kuting, korte na ba yung ang Senado at saka Kongreso? So, dyan nalilitisin lahat? So, kitang-kita mo na sila ang nasa likod nito. So, monitored ni Kuting to. At yan, isa sa expose ko sa inyo. November pa lang, last year pa lang, sinabi ko na sa inyo na talagang gigipitin si Kibuloy. So, ngayon, gusto ni Kuting, yun nga, na magsalita daw si Pastor Kibuloy dito, nasasabi pa ni Kuting, ngayon, kung sinasabi niyang hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan. E di sabihin niya, pagka ganito, ano mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, baka makontempt siya. Kaya nga lang ko sinasabi, yung akusasyon sa inyo ni Glenn Chong, di ba? Na nakipagsabuatan kayo sa Smartmatic, sinagot niyo bang mga hayop kayo? Signed affidavit? Yung binato sa'yo ni Pangulong Duterte, nabangag na bangag ka noon hanggang ngayon at durugista ka, pulburonik ka, isa kang scam bag, okay? Isa kang jutang Ginemes, sinagot mo ba? Anong ginawa mo, Marcos Jr.? Diba? Binato mo ng what? Ginawan mo ng fake news ang prescription na tinitake o dating tinake ng Pangulong Duterte, yung Penta. Yan bang kaululan mo? Yan bang presidente? Tapos si Pastor Kibuloy ay gusto nyo nang litisin sa Senado at sa Kongreso. Malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw ay, at saka si Lisa Smugs ay nasa likod nito. Wala kang utang na loob na buwaka ng ina ka. Wala nang ang pumansin sa'yo during the campaign. Hindi na nga nagpabayad sa'yo ang SMNI. Binaboy mo pang hinayupak ka. Binaboy nyo pa. Kung di ba naman kayo napakawalang hiya. Kayo na ang pinaka-demonyo, nalagpasan mo si Satanas. Hindi dumalo sa hearing si Pastor dahil hindi yan Supreme Court o hindi dadalo. Mabuti pa yung mga senador at
na nagsisesyon, pulburon na lang kayo. Yun na nga mga palangga. O, ano sabi mo, Kuting? That's why my advice for him is just face the questioning in the House and in the Senate hearing. Maririnig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano talaga nangyari dito. Ang kapal na mukha mo. Eh yung taong bayan na nire-require ka na magpa-drogista test ka, magpa-pulburon test kang abno. Ha? Napulburon ka. Ha? Ano? Bakit ayaw mong harapin ang taong bayan na magpa-pulburon test ka para matahimik na, well, hindi naman talaga matatahimik, yang ginagawa mo? Bakit hindi mo sagutin ang inaakusa na, not really accusation? Okay? Yung mas smuggler ninyong kasabwat na si Michael Ma, na ayaw mong papuntahin dyan sa kongresong hinayupak ka at sa halip ay appoint mo pa sa special envoy to China. Iyo di puta ka. Oh, ngayon ang sasabihin mo, kailangan magpariwanag si Pastor Quiboloy? Si Pastor Quiboloy ba ay nagnakaw ng pera ng bayan? Hindi siya pinagtatanggol. Kung ano man yung kinaharap niyang kaso, doon sa korte niya harapin. Yan na ba ang korte ngayon? Ang Kongreso at Senado? Ikaw, buha ka ng ina ka. Yung smuggler mong inappoint, si Sayarot na sinama mo sa state visit mo, na pinalabas ninyo, si Chandarimani, ba't hindi nyo sagutin yan? Total, gusto mo palang pasagutin si Pastor. Ikaw, presidenteng bangag, ba't hindi mo sagutin tong hinayupa ka? Kasama yung ano mo, asawa mong hangol-hangol sa pera ng bayan, na ang kasiyahan lang yata pera, magnakaw, mga putang ina nyo. Hindi pa kayo namuyod. Oh, wala kang utang na loob. Napaka-ungrateful mo, forgetful mo, sabi nga ni Marlon Purificacion, na dating supporter din ninyo. Pati paglamon, pinagdadamot ninyo, pero ang pulboron overflowing. Tangina nyo, nung May 9, nakita ko kayo. Lumalamon kayo, overflowing ang alak. Wala kayong pakialam sa mga tao sa baba. Kaya nga kami nila SAS noon ay bumaba. Alangan naman bitbitin namin yung mga pagkain doon dahil di naman kami ang caterer doon o baka magurgur kami right away. Nando doon si SAS, si Madam Ellie, si Joe. Oh, witness kami na lumalamon kayo, liquor ban. Di ba? Liquor ban yun during election. Dapat na kayo, kulong kayong lahat, mga hinayupak kayo eh. Lumalamon kayo kasama yung mga oligarchs ninyo, wala kayong pakialam sa mga sumuporta sa inyo sa baba, lalo na yung mga mahihirap na nagbilad sa init at sa ulan na sinuportahan kang hinayupak, kang ungrateful kayo. Tapos gusto nyo magsalita si Pastor Quiboloy? Ay ikaw, yung pulburon mo, yung pagiging bangag mo, yung pagnanakaw nyo, yung loto nyo, na maya-maya may nananalo, hindi ka magsasalita.